po ay dito sa Pilipinas, start ng Lenten season, Ash Wednesday. Okay, so May ha. At mga kapuso, ngayon po ay pag-uusapan natin dahil for the past several, hindi lang days kundi weeks, halos walang ulan mga kapuso. Yung pong hinihintay natin na tropical depression, si Betty ay hindi po nagpaulan, ni ambon wala mga kapuso. At ito ay pumasok ng PAR but only for almost a day dahil after several hours ito pa ay tuluyan ng humina at wala tayong naramdamang epekto nito. And at the same time, mga kapuso, unti-unti na rin pong humihina yung ating hanging amihan, northeast monsoon. Kahapon po ay easterlies na yung nakaka-apekto dyan sa may Mindanao at ngayon ay ganun pa rin. Although meron pa rin siguro titingnan natin pang mamaya doon sa ating wind forecast map kung magkakaroon pa rin ng paglakas ng hangin amihan. So bago lahat, yun muna pong kasama natin dito sa I Am Ready Command Center ngayong umaga. Si Wilson ang ating producer, si Paul ang ating artist, lumabas, kumuha ng data, si Faith. And then of course, ang aking kasama si Mai na nakasalamin mga kapuso. Yan, mamalaki yung kanyang salamin. Hindi ko pinabulag talaga. Bulag ka ba talaga? Wala kang actually, nag-ano po siya, contact lens. At ang inyong lingkod po, si Mang Tani. And of course, good morning sa inyong lahat mga kapuso, lalo na sa Melbourne. Mami, si Aya, congratulations kay Aya. Bakit? Kay Ads. Bahay? No. Condo? No. Tour? Citizenship. Oo, nakita ko pala yung picture. Congratulations. Oo, kuwala na siya. Imagine. Kuwala citizen na siya. Yeah. And then, of course, kay Cyril, good morning. Kay Cedric at saka kay Myla. At ikaw, sino mapatiin mo? Papu, Ma'am. Okay. Alright. Okay, ano natin? So, tuloy-tuloy pa ba yung Tuloy-tuloy pa yung El Nino, no? Yes. At papadami mukhang mga kapuso, almost every day ay nakakatanggap po kami ng report at manood kayo sa BPN dahil doon po ay pinapakita yung epekto ng kawalan ng ulan sa maraming bahagi ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. At ito syempre po ay dahil sa epekto ng nangyayaring El Nino sa Pilipinas. So ngayong araw ba, Mang Tani, may mararanasan ba? May bagyo unang-una. May bagyo ba? Okay. So mga kapuso, pag tinignan nyo itong satellite imagery na ipapakita namin, wala yung nakikita yung mga kulay pula, kulay puti, kulay dilaw. Ito po yung mga rain clouds, lalo na yung dilaw and pula. These are rain clouds na pwede magdala ng ulan. At yung Pilipinas mo, makikita nyo halos walang ulap. Meron man dyan sa may parte ng dyan sa may Mindanao, pero mga puti. So pag po ganyan, halos hindi ulan yung dala-dala niyan mga kapuso. So makikita natin, yan yung mga kaulapang naranasan natin for the past several hours. At wala tayong nakikitang papalapit dito sa atin. Walang ulap na pwedeng magdala ng ulan sa mga susunod na oras. So that means we don't expect rainy weather in most areas in the country. At yan po yung that is to be expected considering na halos wala pong interaction between the northeast wind flow at saka yung easterlies kasi yung convergence po niyan magdadala mga pagulan. So kung titingnan natin yung rainfall forecast map ng Metro Weather ay makikita natin na halos yan sa may Leyte and Southern Leyte, umaga po yan mga kapuso hanggang sa hapon may mga pag-ulang ganyan, pero sandalian lamang pupunta ng Cebu at saka dyan sa Bohol. So yun po yung ulan sa Visayas and in some parts of Mindanao dyan sa Caraga region and Davao region. And of course, pagdating sa hapon mga kapuso, yung maraming lugar din dyan sa may northern Mindanao ang posibleng may ulan. At yung BARMM, okay, yung Bangsamoro Autonomous Region 4
For Muslim Mindanao? Muslim. Okay. At yung Soxargen. So yan yung mga may ulan mga kapuso. At sa Luzon naman, kapatid natin Luzon, yung Mindoro at Quezon Province. So yan po yung mga may ulan. At itong even I think yung extreme northern Luzon, baka yung Basco may posibleng ulan. But the rest of the country, yan. At yung may northern central Luzon, yan yung Batanes. Posible po may ulan siguro dyan sa ibang isla dyan. Ngayon, mayroong maliit. Okay. Pero yung malaking bahagi ng Northern Central Luzon, mga kapuso, and again, ang sabi nga natin, hindi lang po ngayon yan, for the past several weeks. Kaya nga po yung Ilocos, at mamaya titingnan natin, dahil yung Ilocos Norte talagang hanggang ngayon ay under the condition of dryness o yung drought condition. So, hindi lamang po yan, may mga iba pang lugar na as per Pag-asa sa latest info, meron na mga dry spell at dry condition. So, paulit-ulit titingnan po natin yung definition ng drought, dry spell, and dry condition. But ito, so far, walang ulan po sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, except dyan sa may probinsya ng Aurora na mayroong posibleng mga mahihinang pag-ulan. And then, as compared dun sa mga nakaraang araw. Pero hindi pa po tapos ang mga kapuso Baka yung ibang tatanong naman, Tani, summer na ba? Or simula ng dry season? Hindi pa po. Summer. What's summer? Okay, so muli mamaya po yan natin kung bakit hindi dapat summer ang itawag natin. Calabarzon. Calabarzon, dyan po sa may Quezon, yan nandiyan ulan. At kung may tatawid dyan, yung ilang bahagi ng Rizal and Laguna provinces. May nag-comment mong Tani na parang may ulan daw po sa Antipolo kanina. Oh, yes. Or Binangonan yata. Oh yeah, so yun po, yung ulan dyan sa Quezon, once these rain clouds approach yung pong Sierra Madre, posibleng maanggihan itong ilang bahagi ng Rizal Province, ayun katulad nga sa may Antipolo, at itong ilang bahagi din ng Laguna Province. Pero majority po, most areas in Calabarzon like Cavite, Batangas, maging dyan sa malaking bahagi ng Laguna and Rizal, halos walang ulan. At yan po sa Quezon, dito lang northern part ang inaasang may ulan. The rest of Quezon Province, maaliwalas or mababa po yung chance ng ulan. Aurora din ba Mang Tani may ulan? Merong konting ulan. Yeah. Yung southern part siguro. Yes. Okay. And then Mimaropa and Bicol region. Okay, so sa Mimaropa po, Mindoro ang makakaranas ng ulan, lalo na yung Oriental Mindoro, but Palawan, Marinduque and Romblon, halos walang ulan mga puso. As well as dyan sa malaking bahagi ng Bicol region na hindi rin makakaranas ng ulan, I think except yung Catanduanes. At saka yung may eastern side, yung Camarines Norte and possibly itong sa may Albay. Sagutin daw yung mga tanong. Yung mga tanong nila kung ano yung panahon so hindi ko binabasa na. Okay, so mga kapuso, yung pong tanong nyo, please watch yung pong aming discussion dahil yung pong concern nyo kung ano yung magiging lagay ng panahon in specific areas na kung nasan kayo, mababanggit din po namin maya-maya. So, na-discuss na namin yung rainfall forecast for Luzon, Northern Central, itong Southern Luzon, Mimaropa, and Bicol region at dyan sa may Calabarzon. So, punta naman po tayo ngayon sa Visayas. Mang Tani, meron daw palang ano ito, maulan. Hindi ko alam. Sige. Okay, mukhang hindi naman ito tanong. Maulan po dito sa amin sa Pangil, Laguna. Yan. Okay, so kung makikita niyo po kanina, yung ulan dito sa may Quezon, yan. Tumatawid po yan sa may Sierra Madre, Laguna. At merong doon sa may Laguna. Pati yung Rizal, yun din yung nagpapaulan. Okay, dun sa Rizal na nabanggit kanina, dyan daw sa may Antipolo. Pero again, ang po niya na hindi maghapon yan and it has nothing to do, wala pong bagyo, wala tayong LPA. It's purely yung orographic lifting po mga kapuso. Yung dahil sa orographic topography. Yung bundok po pag tumama yung hangin doon, papanik,
And if it has enough moisture, yun yung magpo-produce ng cloud. At saka di ba minsan Mang Tani ko na sa mga model, may ulan, tapos hindi naman siya bumubuhos kasi minsan mataas. Yes, kung minsan ganun pa, may mga ulan na hanggang doon lang sa ulap, although nagre-reflect dyan sa aming model, pero hindi po bumabagsak sa lupa. Pero merong rain cloud na daraan. So these are things na talagang mahirap pong dahil again, especially kung yung in situ, yung a very small area na hindi po nakaka-capture ng model. Okay. Next Visayas. Visayas. So Visayas mga kapuso, ang may ulan umaga pa lamang pwede nang may ulan sa Leyte, Southern Leyte, dyan sa may Samar provinces, particularly yung Eastern Samar, and then sa hapon ay meron ka rin pong cloudiness na pwedeng magpaulan sa Cebu, sa Bohol, dyan sa may Panay Island, particularly Aklan and Capiz provinces. So yan yung mga may ulan mga puso, pero very isolated except dito sa Leyte and Southern Leyte. Bakit? Ako na. Okay, so yun po wala ring masyadong ulan sa Visayas except dyan sa Leyte and Southern Leyte. But nonetheless, kung ikukumpara nyo sa Luzon, mas maraming ulan sa Visayas ngayong araw na ito. Okay, next. Mindanao. At sa Mindanao, mga kapuso, kung kayo nasa Caraga, Davao regions, yan po yung may ulan, umaga pa lamang, so maghapon yan. At sa hapon, maraming lugar sa Northern Mindanao, like Misamis Oriental, Bukidnon, dyan sa Misamis Occidental, hanggang dyan po sa may Lanao del Norte, may mga pagulan mga kapuso. And then of course, dyan sa may Socsargen, dyan sa may Sarangani, dyan sa may Jensan, South Cotabato, may mga pagulan mga kapuso. And of course, yung bagong region natin, yung BARMM, lalo na dyan sa may Lanao del Sur at Maguindanao, posible po yung mga thunderstorm. Mang Tani, di ba nung mga nakaraang araw wala namang ulan? Bakit daw po biglang umulan sa Laguna? Ayun, Laguna, Rizal, wala pa akong nakikitang nagko-comment ng Quezon. Okay, ang isang natin, nung pong purely yung northeast monsoon natin, at pag northeast monsoon, most likely walang masyadong ulan. Pero sa paghina ng northeast monsoon, parang semi-easterlies po yung hangin nyo, kaya nagkakaroon ng meron daladalang moisture, although hindi po yung buong eastern section ng Luzon yung nagpapaulanan, but nonetheless, this wind pattern na hindi totally northeast monsoon, yan po yung may daladalang konting moisture, kaya may konting pag-ulan dyan sa ilang bahagi ng Quezon, and then crossing yung Rizal and Laguna provinces. Pero okay na rin yun, di ba? Kasi wala kang masyadong ulan. Yes, opo. Kasi di ba Mang Tani nung February? Ayan. Okay, nabanggit mo na rin lang. Yan. Mga kapuso, kung magtatanong kayo, kung nyo, wala, again, yung binanggit natin na bagyo ang hinintay natin, last day po ng February, dumaan siya, pumasok ng PAR, pero no significant effect dito sa atin. Kaya kung titingnan nyo yung buong buwan ng Pebrero, again, ang pinakaano po dyan, ginagawa ng Pag-asa, kinukumpara nila yung actual rainfall ng isang particular na buwan with that of the normal or long-term average sa buwan na yon. So, in February, mababa na po ang ulan, supposed to be, yan yung long-term average, and yung kondisyon po ng Pebrero, walang masyadong interaction ng northeast at easterly that leads to yung tinatawag nating tail ng cold front, walang LPA, walang bagyo. So, yung pula pong ipinapakita ni Mai, yan yung red color means way below normal. So, that means more than 60% po nung monthly rainfall hindi natanggap. So, wala pang kalahati yung ulan. So, may mga ulan man pero napakababa. So, yun ang or in some areas, most likely, ni walang ulan talaga naranasan. So, yan lang po yung kondisyon ng Pebrero. Below normal at saka way below normal. Yung pula is way below normal at yung dilaw ay below normal. So, that means lahat ng lugar sa Pilipinas, mababa yung tinanggap na ulan as compared
doon po sa long-term average or normal rainfall. Kita nyo, walang blue, which is above normal, at wala ring near May normal. onting green na ito lang. Asan? Ayun. Ay, pero napaka Oo, nun. napakaliit lang ng part Napakaliit na yun. nun sa may Quezon. Okay, so normal. Kasi nga po doon lagi nag-uulan. Kaya medyo, pero Metro Manila, kita nyo, nasa pula tayo, no? Way below normal. Now, if that will continue, ngayong March, nakikita nyo, ika 5th day na ng March, wala pa rin ulan. May ano po ngayon ng pag-asa na if this kind of situation will continue, end of ano ba yan? Ito po yung mga naka-experience. Okay. Ito, sige po. Ito yung end of March. So, end of March. Ito end of March. Okay. So, kung magpapatuloy po yung walang ulan ngayong buwan ng Marso, na nakikita natin, ito na po yung magiging assessment ng drought, dry spell, and dry conditions. So, yung pong dry condition, yan yung ang ulan ay below normal lang po. Mababa, pero hindi napakababa. So, mapapansin nyo yung kulay, ano yan? Kulay dilaw. Kulay dilaw dyan sa may Cagayan Valley, dyan sa may ilang bahagi ng Central Luzon, at dyan sa may Mindanao, lalo na yung Northern Mindanao, at saka dyan sa may Central Visayas, yan yung Cebu at Bohol. Now, kung ang ano po natin ay dry condition o dry spell, which means 2 buwang sunod na napakababa ng ulan mo, maraming lugar po sa Luzon, Visayas, at yung Zamboanga del Norte ang makakaranas na ng kawalan ng ulan. At yun yung dry condition na meron ng impact yan mga kapuso sa iba't ibang sektor. At doon naman sa mga lugar na 3 buwang singkad na napakababa ng ulan, tulad ng nangyayari sa Ilocos Norte, madadagdagan po yan kung wala ring ulan ng Marso. At yan yung mga lugar sa Ilocos Region, katulad ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and then dyan sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, at sa Palawan. Sa Visayas, wala pa po, pero sa Mindanao, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Maguindanao, and Sulu. Now, ang ano natin mga kapuso, these are meteorological droughts. Sa iba siguro, ano yun? Ang ano lang po natin doon, may iba't ibang klase po kasi ng drought condition. May agricultural drought, may hydrological drought, at merong meteorological drought. So, yung agricultural drought, depende po yan doon sa pangangailangan ng tanim ng ulan. So, may mga tanim na kahit na walang ulan, kung hindi naman nila kailangan, o yung soil moisture, okay lang po yon. At ganun din yung hydrological drought. So, iba-iba yan. But, one thing for sure, basta po may drought, most likely may impact po yon sa iba't ibang sektor. Lalo na dito sa atin, water, and agriculture, and power, and so on and so forth. At mamaya pa ipapakita namin yung mga impacts, potential impacts ng drought sa environment as well as other socio-economic sectors. Okay, so yun po yung March pa lang yan. Mga kapuso, April and May, we expect na hindi masyadong maulan. And that's normal. Ang nangyayari po kasi, kaya nagiging abnormal, before March, April, and May, kung hindi ka nakatanggap ng ulan, that means you will have longer months, on most number of months, na wala kang ulan, and that could lead to, yun po yun, dry condition, dry spell, and drought. So, at yun yung nangyayari ngayon sa ilang bahagi ng Ilocos Region, dyan sa may Bicol Region, as well as sa may Mindanao, na kung saan nagtataka yung mga iba, bakit may kasasabi lang ng pag-asa ng El Nino ng February, bakit may drought na kagad doon sa ibang lugar? Dahil hindi pa po nababanggit yung El Nino, mahina na o mababa na yung ulan doon sa mga lugar na yon. Okay, ito po yung April, Mang Tani. By April, 22 provinces. By April, 22 probinsya po ang merong under drought condition. At yan, hindi biro mga kapuso. And that could, kung hindi mapaghahandaan yan, posible pong maging malaking epekto niyan, lalo na sa agrikultura.
At yun naman po sinasabi natin na if the government will not is not prepared, talaga pong posibleng epekto. Pero kung mapaghahandaan yan, which is very likely dahil ang ano po mga kapuso, ang drought hindi yan isang araw lamang na mangyayari. It's a slow process na dapat mapaghandaan. Mitigation measures can be identified ng local government, ng national government. Kaya po kung minsan ang ano natin mga kapuso, yung impact ng El Nino is less dahil po naging I am ready tayo mga kapuso. So yung binabanggit namin, hindi para takutin kayo, kundi para ma-identify so that all concerned agencies can do something to mitigate yung disastrous impacts ng El Nino. Ewan Dani, bakit ba? Ano bang effect no, kung kulang ng ulan sa ibang, like kunwari ikaw sa Okay. office ka, Ayun. diba may effect ba sa'yo yun? Wala ka namang tanim. Opo. So, doon sa mga empleyado, most likely, hindi nila mararamdaman yon. Masyado. Masyado. Pero kung, well, in fact, halimbawa, araw-araw gumagamit tayong tubig at bababa yung level ng tubig sa, kung ikaw taga Metro Manila, dyan sa Angat Dam, o kaya naman kung kayo nasa probinsya at bumaba yung source of water ng inyong mga local water agencies, mararamdaman nyo na yun. O kaya naman dahil yung agrikultura, bumaba yung ani, bahagyang magmamahal yung palay, pati that means yung bigas ay magtataas, dun yung po mararamdaman. At mga kapuso, nung isang araw, kanina nagbalita po kami, even yung mga hayop na, yung livestock, apektado na rin po ng matinding init, hindi lamang yung mga halaman. At mamaya, papakita rin namin sa inyo yung level, yung water level ng mga iba't ibang dams, kung tuloy-tuloy na po bang bumababa yan, again, because of less rainfall doon sa mga Kung saan may dam. doon sa mga lugar na may dam. Hindi, nakalimutan ko yung kanyang watershed. Yan. Kasi doon naman nagagaling yung tubig ng dam sa watershed. Okay, ano ba ang latest natin sa Dams? yes, mga dam na yan. Those dams. Here the dams. So, maya makikita nyo mga kapuso, tingnan nyo yung 24-hour water level deviation. If it's negative, that means mas mababa po siya as compared to yesterday's reading. 24 hours po yan. At so that means, ano ba yung mga major dams natin dito? May Angat, may San Roque, may Saan na? ayan, wala na. Ayan, yung pong Ipo Dam, La Mesa. So, Angat Dam, almost half a meter yung pong ibinaba ng tubig. At yun ang mga kapuso, mas mainit, mas malaki yung rate of lowering ng water level dahil nagsasama-sama na po yung evapotranspiration o yung evaporation. Of course, the warmer, the hotter the weather, the faster rate of evaporation. So, yun ang isang ano natin mga kapuso. So, dyan sa hindi ko makita yung pangalan ng dam. Ha? Dito. Ayan. Ayun, sorry. Sa Ambuklao, tumaas po ng konti ha. Ambuklao is in Cordillera. Sa La Mesa, bumaba po. Binga Dam in Isabela, 0.43, mas mababa. San Roque, mas mababa po ngayon. Pantabangan, also lower than yesterday. Magat, ganun din po, and Caliraya. So only Ambuklao Dam ang merong konti tumaas. So that means may mga thunderstorms or may mga pag-ulan doon sa kanyang watershed. But all dams, Angat, La Mesa, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat, lahat po yan ay sorry, ang Binga nga pala po nasa nasa Cordillera rin. Ang Magat po yung nasa probinsya ng Isabela. Yan. So, yun ang isang ano natin mga kapuso. Ano yun? Ko natusok ako. Sige.
At mga kapuso, yun ang... Sino yan? Wala. Akala ko. Oh. So, yun na, mga dams natin, again, mas pababa yung trend. Pero hindi po ibig sabihin na may problema na. So, kung magpapatuloy lamang po itong masto yung panahon, unti-unti tsaka lang natin mararamdaman, lalo na dito sa Metro Manila. Amang Tani, sabi Yes. po ni ano to, Marofiera Chan Santos. Makatotohanan lang, wag exaggerated para di takot at abala sa Pilipino siguro. Sino man po ang ano natin na we are not here to create chaos or fear sa mga tao. Ang nandito po kami, we are giving information so that we can do something. Yun lang naman po ang talaga paulit-ulit ang sinasabi namin, itong impact ng drought it's a very slow process. Tsaka yung ulan daw, kung Ang ano yan? wala. Okay. Bayan natin siya. So, yun po ang isang natin. Hindi po tayo nananakot and ang nga lang po dito, talagang nagdeklara ang Pag-asa na mayroong El Nino and again, if we can mitigate ito pong impacts ng El Nino, mas maganda po at meron naman talagang mga mitigating measures that can be done para po mabawasan yung matinding epekto ng El Nino. Okay. Ang Tani, meron daw po bang kasi 'di ba ano ba to? Sa outlook nila, mas madaming provinces yung magkakaroon ng meteorological drought dahil walang ulan. Pag ba nagkabagyo ng March, possible ba na magkabagyo ng March? Posible. At kung magkabagyo ba ng March, makakatulong kayo? Okay po, kung magkakaroon ng mga pag-ulan, at again, yung binabanggit kasi nating drought, dry spell, dry condition, ang definition niya is number of months, previous months na mababa yung ulan. Now, kung may bagyo na dadaan sa Pilipinas, magpapaulan. Of course, definitely, hindi sa buong Pilipinas. In some areas in Luzon, na nagpaulan siya, or in Visayas or in Mindanao, and that rainfall will be enough to break yun pong series of months na walang ulan, then mawawala po yung either yung drought, yung dry spell, or yung dry condition. Yun si Sherwin Alderio, tsaka si Babam. Si Sherwin, yung DJ. Okay. Yung prompter namin siya sa okay. So, yun ang isang tama yung mo, Mai. However, may mga pagkakataon po kasi na kung umulan, again, number of months na wala ang kaulan-ulan, tapos biglang umulan, ang nangyayari lamang doon, sisip-sipin lang po yun yung and sometimes, it's of no use. Kasi dry yung ulan. na rin. Very dry yung land, nagkakapitak-bitak na, at pag pumatak yung ulan, parang sinipsip lang siya, and again, most often than not, hindi rin may-utilize yun ng mga halaman. Pero so yun at yun. But nonetheless, yung pong definition na 3 consecutive months, yung ika-4th month mo, biglang mawawala na po yung, hindi na applicable yung definition. So yun yun. But rin po, unless, hindi pa rin siya enough, hindi pa rin niya naabot yung normal. Parang hindi, yan. Very below normal pa rin siya. Pero kung bagyo kasi, medyo maraming ulan, so kahit pa paano, yung amount of rainfall na ibibigay ng bagyo as compared dun sa long-term average o normal, kumisan marami. So, yun lang po ang natin. Let's pray, mga kapuso, na ito yung isang ngayon, ito yung irony ng buhay. Kumisan po, kapag ganito ang kondisyon, sometimes we ask for rains. At kumisan, yung bagyo lang naman po kasi ang nagdadala talaga ng malalakas na ulan. So, yun ang isang natin, mga kapuso, na in order for us to, again, to come up with a solution, ang isang natin, magkaroon sana ng maraming ulan. Pero, again, yung po kasing Marso at saka Abril, these are months na talagang mababa yung posibilidad na magkaroon ng bagyo. Pero Yes. Tani, ilan po ba yung possible na bagyo kapag March? Tsaka ano ba yung possible na daan niya? Okay. Galing. Yan mga segue, no? So, ang Pag-asa po nagpalabas na rin ng Tropical Cyclone Outlook. So, para po sa March, buwan ng Marso, posibleng isang bagyo ang pumasok sa PAR. At kung may papasok man, mga kapuso, dalawa yung potential na track. Yung isa ay magre-recurve, that means hindi po tatama sa lupa, papasok ng PAR at mag-U-turn pabalik ng Pacific Ocean. Or yung isang bagyo, if it's
if it enters dyan sa may east of Mindanao, kikilos po yan pa west-northwest o northwestward papunta dito sa atin and might across yung Visayas, lalo tatama dyan sa may Eastern Visayas, yung Samar, Leyte provinces, dadaan ng Cebu, Bohol, dyan sa may Negros, papunta ng Panay Island, patawid ng Palawan, palabas ng West Philippine Sea. So yun yung mga posibleng mangyari mga kapuso. Pero yun nga, posibleng may isang bagyo, pero most likely sa Visayas at Mindanao po siya magpapaulan, hindi dito sa Luzon. So yun yung isang ano natin, pwedeng isang bagyo dyan sa Visayas. And that's normal po. Hindi po yan yung track na may El Nino or wala. Yan yung normal tracks ng bagyo kapag buwan ng Marso. Yeah. Okay. Mang Tani, si Mel Santos, dito po sa Camarines Sur, maalinsangan na po ang panahon. Okay. Shout out sa Liwanag family. Maalinsangan sa Camarines Sur. Camarines Sur. Ay, yun ang isang ano mga kapuso, yung paghina ng amihan, papalit yan yung easterlies. Now, if the easterlies are not that strong, hindi po masyadong magbibigay ng pagulan. At kapag may El Nino mga kapuso, mas mahina po kaysa sa pangkaraniwan yung hangin galing sa silangan. Pero yun nga, hindi pa natin napakita yung wind map. Oo nga po, Mang Tani. Sorry. Sa ngayon, kanina pinakita ko. Pinakita ba? Pero okay lang. Okay. So, kung ano nyo, titingnan natin mga kapuso, meron pa ring paglakas ng hangin amihan sa mga susunod na araw this week, although maybe not as strong as compared doon sa mga nakaraang buwan, but we will still have the surge of the northeast monsoon in the coming days. There. Pero ayan, anong araw? Thursday. Pero makikita mo hanggang halos Luzon na lang yan. Yes. Ngayon, kung malakas yung, ito yung sabi ko, kung malakas yung easterlies mo, yung tama na yun, magkakaroon ka ng convergence yan. Yan yung tail ng cold front. Pero halos wala, kaya kita mo. Tapos meron ulit next week. Ayan. So yun yan. Pero kumisan, hanggang ganun na lang. Short-lived, and then yung intensity, Pero yun nga, yun ang isang basihan. Titingnan natin kung, ano yan? Ano yan? Northeasterly. Yeah. Pero hindi ito, dapat to northeast monsoon pa rin kasi dito galing yan Ang northeasterly mo dito, mas medyo malayo. Mas malayo. Pero northeasterly. Ngayon yung easterlies mo dito. Samantala, ano yung difference ng northeasterly wind? Kasi ngayon, northeasterly wind flow, not amihan yung sinabi ng Pag-asa. Well, ang isang ano po natin kasi, yung source nung hangin. Although, the same direction, they are both coming from the northeast, pero pag sinabi po kasing amihan, northeast yun, pero basically, ang pinanggagalingan po nun, yung mainland Asia, China, dyan sa may Siberia, dadaan ng Japan. Samantalang yung northeast wind flow, ay medyo farther east na po yung pinanggagalingan niya. So that means relatively mas mainit na, pero also coming from the northeast. So yun ang isang ano natin. Now, pero dyan po sa may Mindanao and Visayas, talagang for the past 2 days, talagang galing sa east yung ulan, yung hangin yan, yan yung easterlies mo. Hindi na doon galing yan. Global. Yan, di ba? Layo yun, talagang, yan po yung nagpapaulan ngayon sa ilang. Yan yung may moisture at mainit. Although kapag nga El Nino, yung intensity niya hindi ganun kalakas. Okay. So you have easterlies pero walang masyadong ulan. Cold, dito, colder yung temperature ng karagatan. Ituro mo nga. Ayan, yung pinag-usapan po namin ni ito yung easterlies. Mariel, yan yung easterlies. Coming from the very far east ng central part ng Pacific Ocean. At yan po yung mainit na hangin, and since for the past several days, dadaan yan sa ibabaw ng tubig, it will carry some moisture. Now, bagbo may El Nino mga kapuso, mas mahina yung intensity ng easterlies na yan. So kahit easterlies po tayo, walang ulan pero mainit. So yun po ang isang pagkakaiba. At dahil wala siyang masyadong moisture, dahil yung temperature ng dagat na dadaanan niya dyan sa Western Pacific hindi ganun kainit, that's why walang masyadong ulan. So yun ang natin mga kapuso. At siguro nga may mag-ano tayo, yung parang yung gagawa ka ng
May magsasalita ako. Explainer. Yeah, explainer. Sorry. Trabaho na naman. Malamang, di ba? So, yun po mga kapuso ang yun yung inano natin. And again, hindi po tayo nananakot. Ang binabanggit lamang natin yung information na galing sa Pag-asa. And again, pwede po nating paghandaan to. Kung yun nga pong bagyo na a matter of days na paghahandaan natin, how much more itong tinatawag nating El Nino impacts, dry spell, dry condition, and drought condition. Mang Tani, si Thunder Thor Tropics, hanggang kailan po kaya mate-terminate ang northeast monsoon? Well, ang isang po kasi yan, normally yung first half ng March ay meron pa tayong termination dyan. Meron. Ayun, ito yung termination natin ng 2014 March, almost half, end of March 26. Is it 26? 26. Oh yeah. Tapos yung pong 2015, ikatapusan na ng March. Yung 2016, kalahatian ng March. Yung pong 17, imagine, April na po, nagtapos yung Northeast Monsoon. At nitong last year ay 10th of April. Now, ang isang natin dyan, yung because of El Nino, we might have an early termination ng Northeast Monsoon. So, posible po, hindi natin sinasabi, but baka ngayong kalahatian ng March, ma-terminate na. So, isa yon sa posibleng nangyayari. Early termination ng Northeast Monsoon, that means, early termination, that means early start ng dry season. At pagdating naman ng simula ng wet season, nadidelay dahil nga po dun sa mga abnormality sa atmosphere. So, if you have early start ng dry season and late termination ng dry season, you have an extended dry season. Sa Metro Manila po yung pinag-uusapan natin mga kapuso o sa Ilocos Region. Yeah. Si Fear Yushri Ahmad, last year pa kami walang ulan dito sa Zamboanga, Mang Tani. Last year pa talaga kami nakakaranas ng tugtuyot. Well, oo. January, alam ko meron ng sa kanila yun. Ng meteorological drought. ang Zambales? Zamboanga. Zamboanga. Yes. Yung po, Zamboanga, lalo na yung Zamboanga del Norte. At mapapansin nyo, dapat kasi tag-ulan sa kanila ng may mga ulan sa kanila ng December at ng January. But because of, again, yung abnormality, hindi sila nakaranas ng mga pag-ulan. So, yun Tapos yun. it's getting worse. Yes. At ngayong March and April, wala pa yung Intertropical Convergence Zone. Kaya, relatively drier pa rin dyan sa Mindanao. Mga hanggang kailan daw po kaya nila yung Mang Tani mararanasan? Well, ang isang natin, posibleng hanggang May, tuloy-tuloy yung mababang ulan. So let's hope na yung Intertropical Convergence Zone na magdadala po ng pag-ulan dyan sa Mindanao will somehow ease yung drier than normal condition na naranasan nila. Okay. So, Mang Tani, yung tag-init po natin ngayon, magiging mas mainit po kaya than normal? Yes, dahil yun ang isang dahil sa El Nino and yung prolonged dry season, posible pong mas mainit kaysa normal. At ang sabi nga nila, merong yung sa Pag-asa ng nila, yung posible mabot ng 38.6 yung maximum temperature. For March, April. April. Pero ngayong March, asahan nyo na mga kapuso na unti-unti na pong umiinit, nagiging maalinsangan at magtutuloy-tuloy yan hanggang Mayo. So, iyan ang isang natin, yung impact sa human health nito pong mas mainit na temperatura. At sa mga susunod na i-discuss po namin yan, si Mariel syempre gagawa yan ng explainer ano yung epekto ng mas mainit na panahon, hindi lang po sa tao maging sa mga alaga nyong hayop. Di ba yung mga baboy kahapon? Yun nga po, mga baboy na apektado na ng matinding init ng panahon. Hindi lang mga baboy yan, kalabaw, baka, even yung mga animals, yung mga alaga nyo po, aso, pusa. Yeah, kasi may alaga pong aso yan. Ano pangalan ng dog niya? Bear. Pero aso po yun. Bear. Okay kayo Okay. Ay, naku, parang siyang bear si Kuya, yung kanilang Shih Tzu ba yan? Shih Tzu. Nagkasakit. Bakit daw? Nagkaroon ng parang gallstone. At hindi makaihi. Bakit? Ewan. Bakit hindi siya umiinom ng tubig? Hindi, siguro, imagine,
inoperahan. So may gallstone. Yes. Kawawa naman. Tapos yung aso hindi pa naman nakakapagsalita. Yun, pag hindi, pero nasasaktan. sabi ni Kuya, Umiiyak. oo, matamlay, nakadapa lang, no, pala hindi na makaihi. Kaya, ayun, tapos, nung nagpunta ako na, saya na, ang kulit na naman. Sabi niya, Teo, ang kulit na naman, no, kasi magaling na. Kaya pag yung merong mga alaga dapat. Yes, opo, talagang dapat Tuturuan. inaano niyo. At Kasi pinaoperahan hindi niyo sila na. nakakapagsalita. And it's expensive, hindi Yes. hindi mura yung ano. Sino yun? Palikaw ba yun? Sino yun? Sino yung nagdighay? Bakit ako lang? May something. Ikaw ba yun? Yung bigla sa loob ng tiyan. Yung anaconda. Yung ano, Ano, Alin? ba't ka nagtatanong? O sige, Sige, ano yan? magtanong kayo mang tani naman. yung tornado po kasi na nag-ano sa Alabama, Yeah. 270 kilometers per hour. 270? Mas katumba siya ng super bagyo dito, di ba? Oh, pero ang ano actually ang tornado mas mataas pa. Mas malakas pa sa super bagyo. Merong tornado na more than 300 kilometers per hour. So safe naman po na sabihin na umabot sa 270 kilometers per hour katumbas ng isang super bagyo. Super typhoon, yeah. Sa Pilipinas. But actually pag tinanong mo which is more destructive, a tornado or a super typhoon? Tornado. Super typhoon. Kasi May ulan siya kasi. hindi lang ulan, yung area coverage, Mas malaki. yung lifespan niya, ang tornado how many minutes? Ang bilis. Just a matter of minutes, di ba? And then yung size maybe 1 or 2 kilometers or less than. Samantalang super typhoon, imagine si Yolanda from east to west, dinaanan niya lahat yun. And di ba? More than 24 hours na nanalasa. Ayun. Pero again, pagdating sa hangin, talagang mas malakas ang wind intensity ng tornado. Thank you. Okay. Okay. Mang Tani, ano ba ito? Ay, Richelle Pabico, may pag-asa po bang umulan dito sa Isabela? Well, sa ngayon po, malabo na. Considering na kung kasi magpapaulan sa Isabela pag mga nitong later part ng northeast monsoon na hintay lang ng cold front. Pero kung wala pong mahinang easter, kung mahina easterlies natin, purely northeast lang, wala po. Talagang halos dry season na dyan sa may Isabela, Cagayan, dyan sa may Cagayan Valley. Kaya nako, expect mga kapuso yung mas kakonti pang ulan. Alam mo, binabalita lang natin yung Ilocos Region, pero dyan sa Cagayan, lalo sa may Isabela, ang dami ng mga farmers na ano. Maybe, can we ask, may mga ano ba tayo ron? May mga stringer? Meron. Siguro pwede nating Sige, i-request sabihin yun. mo kay Ate Ayan. Ngayon, sabihin natin para magpadala sila ng ano. Kasi last December pa lang nagrereklamo na yung mga taga Isabela. Mababa yung ulan sa kanila. Considering na dapat yung December, January, yan yung rainiest months nila. Okay. Mang Tani, sino to? Sino yun? Ian Arganoza. Mang Tani, kailan ka magkaka-winter sa Pilipinas? Wala nga tayong summer eh. Alam nyo, pero alam mo yung natanda mo yung binalita natin na sa Hawaii, nagkaroon ng snow. Although yung ibang meteorologists, they are somehow, ano ba tawag dito? Skeptical na baka hindi snow yon. Pero considering na yun pong elevation nung lugar na nagkaroon ng snow sa Hawaii, low elevation yon, it's mas mataas pa yung elevation ng Mount Pulag. Okay. Okay, now, Baka may na ganun lang ng style. Hindi, yun nga yun. Tapos idudugtong natin yung phenomenon na yung polar vortex. Yeah. So, di ba? Sa LA, nag-snow. Oh, yan, di ba? So, yun po ngayon. Ngayon, kasi nung araw, tinatanong ako, magtanim kaka-snow ba sa Pilipinas? Sabi ko, pagka nagka-snow sa Pilipinas, baligtad na mundo. So, hindi pala po yung, again, yung abnormality nung polar vortex position could somehow lead to yun nga po yung unusual colder than normal weather sa ibang lugar. So baka pwede pong mangyari rin dito sa atin yon na magkaroon ng hindi frost, kung hindi parang snow diyan sa may Cordillera. Yeah. Hindi po sa buong Pilipinas, kundi dun sa mga elevated areas tulad ng yan sa may Baguio, sa Mount Pulag, and other mountains in other areas in
Ifugao, Kalinga, Inaapayaw. So, posibleng mangyari mga kapuso. Mang Tani, si Ken Yeah. Calma, Mang Tani, summer na po ba ngayon? Ang init na po kasi. Okay, hindi pa po. Hintay po natin. Ang mga kapuso, once that the northeast monsoon is terminated, yun na po yung start ng ating dry season. Automatic na po yun. So, pag sinabi ng Pag-asa na the northeast monsoon has been terminated, so automatic dry season na po tayo. Hindi summer, ha? Basta punta po kayo sa aming FB page at nandun po yung explainer na ginawa ng grupo ni Mai kung bakit hindi summer ang dapat itawag. Although we will not prevent you from using the term summer, pero it's a misnomer. Okay. Technically, hindi po summer ang tawag. Okay? Mang Tani, di ba yung possible na shorter yung northeast monsoon season. Yes. Tapos yung habagat season po ba, Pwede rin. bang mas maaga Ma-delay. siya or ma-delay? Well, so far, ang isang natin, dahil sa southwest, dahil sa El Nino, most likely posibleng ma-delay yung onset ng southwest monsoon. Okay. So that's why meron kang longer dry season dahil maagang nagsimula yung dry season mo and then late yung onset ng southwest monsoon mo, so mas hahaba yung dry season mo. Although tinitingnan pa lang po natin yung ganung possibility, hindi pa natin sigurado, pero yun yung isa pong potential na pwedeng mangyari, na maagang matatapos yung northeast mo, may dry season ka na kagad, tapos dapat second half ng May ay simula na ng tagulan, pero posibleng baka first half pa ng June. So these are things na dapat po ay and definitely we will inform you, i-monitor po natin yan kung merong ganyang posibleng mangyayari. Ayun, 2015, yun yung may malakas na El Nino, June Oh yeah, 17 15, 16. nag-start Imagine, yung yan. Yung pong onset na, mga kapuso, merong malakas sa El Nino 2015 hanggang 2016. So yung 2015, June na po nagsimula yung 17th of June. So that means kalahatian na po ng Hunyo nung nagsimula yung onset o nagsimula yung rainy season. Samantalang the following year, which is normal, 24th of May. So yun po yung mga natin. Now, kapag mga kapuso, kapag baka sabihin nyo, yan ba naman yun? Sa kalahating buwan lang. To a farmer who is dependent sa rainfall para sa kanyang pananim, yung pong kalahating buwan, malaking bagay na yun. That means there could be a delay sa kanilang planting season. At kung nakapagtaniman siya, maapektuhan na kagad yung kanyang pananim. And again, pwede pong mababa yung kanyang ani or totaling wala siyang maani. So, doon sa mga umaasa sa ulan, malaking bagay po mga kapuso yung kalahating buong pinag-uusapan natin. Pero yun nga, doon sa mga nagtatrabaho, yung 8 to 5, yung kanilang regular job, na hindi masyadong mararamdaman yon sa kanila, immaterial po yung sinasabing yung posibleng delay sa start of the rainy season. Or yung mga nagpapagawa ng bahay, sa iba malaking bagay yon, yung kalahating buwan na walang ulan, tuloy-tuloy yung construction, good for them. Pero doon po sa mga nagtatanim, doon sa mga water managers, yung po mga ganong problema, malaking epekto sa kanilang sektor. Kasi magtangi ba hanggang outlook for the El Nino until May or June? Okay. After po ba nun, yung mga bagyo, possible, ano bang mangyayari? Mas malakas or mas mahina? May mas mataas ba yung chance ng landfall or mas mababa? Well, ang isang nila, mas malalakas yung bagyo. Like Dahil- after an El Nino? Dahil ang mangyayari ngayon, yung sea surface temperature mo doon sa panggagalingan ng bagyo is warmer than normal. So, mas may chance sa yung mga bagyo na makaipong kagad ng lakas. Although yung dadaanan niya colder than normal, but yung area of origin niya, mas mainit yung tubig. Kaya, bago dumating dito sa atin, mas malalakas yung bagyo. Although, in terms of numbers,
we expect lesser than the normal number of tropical cyclones. So kung ating average ay 20 for this year 2019, mga 14 to 16 ang inaasahan ng pag-asa. Total number of tropical cyclones to enter the park ditong 2019. Although yung posibleng malalakas yung bagyo mas mataas. So again, mga kapuso, itong isang ano po natin, pag sinabing El Nino, hindi ibig sabihin nun wala ng bagyo. May bagyo pa rin pwedeng pumasok sa PAR, may bagyo pa rin pwedeng manalasa at the height of El Nino. Pero yun nga mga kapuso, ang isang ano natin, mas mababa yung bilang ng bagyo. Kaya wag po kayong magtataka na baka March, April, El Nino yung pinag-uusapan natin and then suddenly bigla kayong may mababalitaan, isang bagyo, inaasahan papasok sa PAR. Sabihin nyo, kala ko ba El Nino, bakit walang bagyo? Or, bakit may bagyo? Bakit may bagyo? O kaya bakit ang lakas ng ulan? Di ba, in-explain na rin natin. Pero sige, ulitin natin. At yan na natin yun, mga kapuso. Meron ba tayong explainer? Meron po ako ng El Nino pero may ulan. Yeah. Pero Okay. hindi video. Pero yun siguro gawa natin ng ano, Sige na. yung para sa info dissemination natin. Sige nung. Trabaho ka nga, Mariel. Si Fear ulit, yung taga Zamboanga. Bakit daw mas maagang tinamaan ng El Nino yung sila? At taga saan siya? Zamboanga del Norte. Okay. Kasi December, Meron wala na kagad silang na- ulan. Yes. Tapos sa Luzon, puro ulan naman. Yun ang isang ano po, mga kapuso. Di ba Magtani, December normally kapag may bagyo, sa may sa Mindanao. Wala po, hindi ganoon ang ano nangyari mga kapuso. Yung first, yung si Usman, the last tropical cyclone, doon po sa may Bicol nagpaulan at saka dyan sa may Visayas, hindi dito sa may Mindanao. Yung second, yung first tropical cyclone natin, yung Amang, ganun din po, hindi nagpaulan dyan sa may Mindanao, which is normally dapat dyan tatawid. And then pangalawa, yung Betty. So, in the absence of tropical cyclones na magkapaulan dyan sa inyo, yung cold front o yung tail ng cold front, kaya po yung December na dapat may mga ulan dyan sa Zamboanga, may mga ulan pero not enough to equalize yung pong normal rainfall sa inyo. Kaya as early as December, napakababa na ng ulan sa inyo. January, ganun pa rin po. At saka sa February. Kaya malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula meron ng dry condition o kaya yung drought condition. Tsaka Magtani, di ba isang effect ng El Nino yung kasi di ba since last year may El Nino-like conditions na raw. Yeah. Tapos isang effect niya is farther than normal yung daan ng bagyo. So Yes. baka Isa yun siguro sa possible yun potential. na- Yeah. Na yung bagyo, na iba, medyo naapektuhan yung track. So ito po yung mga yun yung mga supposed to being i-analyze natin. Pero yun nga, ang talagang tanong bakit yun yung El Nino February pero bakit meron na kagad mga lugar na naapektuhan o meron na kagad drought condition? Hindi lang Zamboanga. Ilocos Norte. Ilocos Norte, alam ko noon na Yeah, mas nauna ang Ilocos Norte. Sige, Parang end Zamboanga. of January. May na kagad sila, drought na kagad. So Since that means September. 3 months before, talagang mahababa na yung ulan sa kanila. At mga kapuso, pinag-usapan natin, drought condition lang yung pong mga katabing lugar noon, mababa rin ng ulan. Ang mabababa yung ulan, matindi rin yung epekto, although hindi umaabot pa sa dry condition, pero somehow, naapektuhan na rin po noon yung agriculture, yung domestic water supply nila, at iba pa. So, hindi po porky drought lang yung napag-usapan natin, yung mga katabing probinsya ay wala na. Kung mapapansin nyo, dun sa pinakita namin sa inyo na after March, ito yung mga maraming magkakatabing mga lugar yan, iba-iba yung intensity, pero one common thing is mababa yung ulan sa kanila. At muli hindi po kami nananakot, para ipinapaliwanag namin sa inyo. Ang mga farmers po, pwedeng silang, yun nga, in consultation with their local Department of Agriculture technicians or DA technicians, they can ask yung mga technicians kung ano yung pwede nilang gawin. Kasi yung iba tatakot hindi na magtatanim. So actually pwede po At sila saka yung magtanim. iba parang hinarvest na nila agad. Yun nga. So pwede kayong gawang paraan, although hindi yan yung normal na ginagawa nyo, kasi yung iba pag hindi na normal
may umaayaw na. Kasi sila, nasanay na sila, palay lang yung tinatanim nila. O kaya pagdating na dapat ganito. But because of that unusual condition, they have to deviate doon sa normal activities nila. Okay? Okay. Ano pa ba yun? May nasagot nito kanina, Julio Santana Messina, bakit bigla umulan mang tayo sa Calamba pero sa Los Baños hindi naman? Okay. Ano po yun? Again, ang isang natin, pag ganitong mga panahon, very localized lang po yung very isolated. So, do not expect na malawakan yung pag-ulan. Hindi ko lang idea kung gaano kalayo yung Calamba and Los Baños. Los Baños. Although magkalapit yun. Pero yung mga ganitong panahon, mga kapuso, hindi po malawakan yung mga thunderstorm. At lang yan, paminsan-minsan lang yan. Ang po natin yun, pag southwest monsoon, pagka thunderstorm season, yun po yun. Pero pag ganito, halos lang yun. Tsaka parang anggi na lang po yun. Magkatabi lang sila. Magkatabi. Calamba and Los Baños. Los Baños. Okay. So, yun po ang isang mga kapuso. Kailan daw po papasok ang dry season? Ka-online lang niya. Ang po natin, hinihintay natin yung official statement from Pagasa na natapos na yung northeast monsoon o the northeast monsoon has been terminated, and if that's the case, automatic po yun, simula na ng dry season. Not for the entire country, yung pong basically yung Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, at saka itong Calabarzon, Mimaropa, and Western Visayas. Pero ganun din po, sa ibang lugar sa bansa, halos wala ring ulan. Kasi wala pong amihan, walang habagat, pero easterlies na sa ngayon ay mahina rin. Okay. Mang Tan, kanina nabanggit ko kasi kanina yung snow sa LA. Parang one day lang yun. Tapos ang sabi nga ng National Weather Weather Service. Na snow daw yun. Kapag daw nag-bounce, hail. Pero okay. kapag nag-fall, parang basta if yung precipitation is in flakes, it's snow. Pero parang one day lang siya nangyari sa But nonetheless, LA. when was the last time na nakaranas sila? 19-something. Imagine, di ba? 1960s yata? Ganun. Kapapanganak mo lang. Baka ikaw. Baka ikaw high school ka na noon. So, 1960s pa? 1930s. Ganun? Pa nga, Sa Los Angeles? Tapos ngayon lang uli na ulit? The greatest most likely. Pero great yan. Ay, ano ba to? January 15, 1932. Greatest snowfall. Ay, miskin Kasi na. hindi naman kasi normally na nagkakaroon ng snow. Malamig sa Los Angeles. O dyan sa state of California, malamig pero walang snow. So ngayon nagkaroon ng snow, Ito sabi nung if precipitation bounces, it contains ice. Call it sleet or small hail. If precipitation inflates, it's snow. White balls are melted flakes called graupel. Okay, so yun po yun. Although maraming terminology mga kapuso, pero yun nga. Sa atin hindi snow yun kung hindi hail. Opo, pero sana nga yun ang I don't know kung dapat tayong matuwa. Mas masakit yung hail pag nahulugan ka. Hindi. Pero ang natin, yung snow, mas matindi yung effect no dahil yung lamig no matagal. So, kaya nga nagpupunta dito yung mga nandun sa sa mga northern countries dahil western. Yung winter season nila napakalamig. So they have to leave the country and look for yung tropical countries like the Philippines kasi napakaganda po ng weather dito. So sa mga kapuso natin na nangangarap na magkaroon ng snow dito sa atin, alam niyo mga kapuso, mas maganda po yung ating klima dito sa Pilipinas kumpara doon sa mga lugar na merong 4 seasons. Huwag na tayong lumayo. Japan, Korea, dumalaw na lang China. tayo. Yes. So, yung during winter season, kung meron pong punta kayo. Alam niyo mga kapuso, ang ulan, kapag umuulan, pumunta ka lang, sumilong ka lamang, pwede na. Ang snow po, pagka pumapatak na yan, kahit saang lugar ka, dahil sa sobrang lamig, hindi mo matatakasan yung lamig. Tsaka mas tipid nga dito ang binabayaran mo, pag mainit, binabayaran mo kuryente, aircon. Pero pag yung malamig, kailangan bumili ng napakaraming damit. Akala niyo ba cheap ang winter clothes? Ay, nako, opo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa na sa pinadamit. Pati sapatos mo, pati pantalon mo. Pagdating mo sa bahay, heater,
Yun. Dito pagka mainit, magpaypay ka na lang, pwede po kung wala kang pabili ng Takang mall. yes. So yun po yun yun ang isang natin. Although siyempre sa iba hindi mo maialis yun yung white Christmas, pero mga kapuso, mas maganda po ang klima ng Pilipinas, ng iba pang tropical countries as compared doon sa mga middle latitude countries. Okay. Alright. So mga kapuso, patuloy po natin pag-uusapan yung El Nino dito sa Metro Manila, maalinsangan doon sa mga lalabas ng bahay as well as in other parts of the country, northern and central Luzon, dyan sa may southern Luzon, maging sa Visayas at Mindanao, except po yung mga lugar na merong uulanin, pero ganun din may katapos ang ulan, maalinsangan pa rin. So dito po sa I Am Ready Command Center, nakasama natin si Wilson, yung ating producer, si Paul, yung ating artist. Meron din po kami rito dalawang bisita, si Ev, siya po yung midship na producer, at si Wesley, ano po ito? Weekend. Ha? Ay, sorry. Ano sabi mo? Dayo. Weekend producer po yan. And then si Faith, ang ating PC. And then of course si Mai, ang ating online producer. At ang inyong lingkod po, si Mang Tani. So, Mang Tani, yes. kasi di ba umulan nga daw sa Laguna, so may nagtatanong may bagyo daw ba? Ayun. Wala po, walang bagyo, walang LPA, wala tayong binabantayan. So, yung po mga pag-ulan na yon, rain showers lang po yon. Hindi po huwag kayong mag-alala, wala pong bagyo. Ganun nag-aano sila. Okay. Ilan lang naman yung Miskin na, pero at may least, bagyo. sino yung mga nag-alabang mga nagpapaano? Mga babatiin tayo, ganun. Wala. Wala. Ito si Nardong Kupet-Lupet, i-delete ko to eh. Okay. Huwag kayo nagko-comment ng political dito, please. Opo, wala po. Ang ano natin Kaya dito namin mga sasagot. kapuso yung pagiging I am ready sa Hindi ko iba't ma-delete ibang habang naka-live. sa iba't ibang hazard, man-made or natural hazards. Hindi po tayo rito Wala po tayo ritong kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Wala. Okay. So mga kapuso, okay na tayo? Okay na. Okay, so mga kapuso, ano niyo po yung please visit yung aming website, yung webpage, yung FB page, I Am Ready. And of course, tuwing Sabado po, ang ating radio program, I Am Ready sa Double B, every 10 o'clock in the morning, 10 to 11 po yan sa oras, sa DZBB 594 kHz. Sa inyo pong mga dial, magkita-kita po tayo. I Am Ready sa Double B tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11. Okay mga kapuso, maraming salamat po dun sa mga sumali sa amin, yung mga nag-comment, yung mga nagtanong. Thank you so much. At sa atin pong lahat, God bless us all.